Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may pasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time. Today's Tuesday at para nga naman gumanda ang ating araw, spread the love at maging mabuti sa iyong kapwa. Alam mo mga kabayan, iba talaga yung sayang idinudulot sa ating kalooban kapag tayo ay nakapagpapasaya ng ibang tao eh. Ayon nga sa Scottish author na si James Barrie, those who bring sunshine into the lives of others cannot keep it from themselves. And to make this day sunshiny, tutok na po tayo sa ating programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Tuesday, October 22, 2013. Mga kabayan, alam nyo ba na sa parehong araw na ito noong taong 1797, unang ginawa ang parachute jump sa pangunguna ni André Jacques Garnerin mula sa Paris, France. Sumakay siya sa isang gondola na nasa isang 23 feet diameter parachute na sinusuportahan ng wooden pole at 32 white canvas gores na nakatupi na parang nakasaradong payong. At ngayon naman para sa mga kapapasok na ulat pa lamang po mga kabayan, patuloy nga pong niyayanig na lindol ang probinsya ng Bohol. Kahapon nga po inaitala ang magnitude 5.4 na lindol at kaninang alas 12:19 ng madaling araw ay magnitude 4.1 naman ang yumanig sa nasabing lalawigan. Namataan ng sentro ng lindol 46 kilometers northeast ng Tagbilaran City. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, wala naman umanong damages na naitala gawa ng nasabing mga pagyanig kanina. Dagdag pa nila, wala naman umano itong idudulot na aftershocks. Samantala dahil sa patuloy na mga pagyanig sa Kabisayaan, umakyat na rin po ang bilang ng mga nasawi at sugatan sa nasabing rehiyon. Ayon sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa kasalukuyan umaabot na sa 119 na katao ang naiulat na nasawi habang 507 naman ang sugatan or rather 607. 11 na katao naman po ang sa ngayon ay hinahanap pa rin ng otoridad. Umaabot sa humigit kumulang 605,000 families sa 6 na lungsod sa 6 na probinsya ng Region 6 at 7 ang apektado ng lindol. Sa kasalukuyan, mahigit sa 22,000 families ang nasa loob ng mga evacuation centers. At matindi rin pong iniwang epekto ng lindol sa mga bahay at istruktura sa Kabisayaan. Umaabot na sa mahigit 45,000 na kabahayan ang nasira gawa ng lindol. At bumigay rin po ang 41 major bridges kung saan mahigit sa kalahati hanggang ngayon hindi pa rin madaanan. 18 na kalsada naman ang nasira gawa ng nasabing mga pagyanig. Ang nasirang mga bahay at istruktura ay nagkakahalaga ng 902,730,000 pesos. At dahil sa mga aftershocks sa patuloy na yumayanig sa Kabisayaan, nasa ilalim pa rin po ng state of calamity ang probinsya ng Bohol maging ang probinsya ng Cebu. At ngayon naman po mga kababayan, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong Martes ng umaga. Pumasok na nga po ba itong si Typhoon Francisco sa ating Philippine Area of Responsibility? Para ihatid sa atin ang latest weather information, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Hener Kitlong. Good morning, Mr. Kitlong. Good morning, Harry. Mga kababayan, magandang umaga po. Alright, Mr. Kitlong, tuluyan na nga po bang pumasok ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Francisco? Ano na po ba ang latest hinggil sa nasabing bagyo? Yes, mga kababayan, ang bagyo pong si Francisco, so kung saan ito po yung international name niya, ay pumasok na po sa ating Philippine Area of Responsibility at ito po ay pinangalan nating Orduha. As of 4 a.m., ito po ay nasa layong 1,200 kilometers, silangan-hilagang-silangan ng Itbay at Batanes. At taglay po nito ang malakas na hangin na umaabot ng 160 km bawat oras at bugso ng hangin na umaabot ng 195 km bawat oras. Ito po ay kumikilos hilaga-hilagang kanluran na may bilis na 13 km bawat oras. Alright mga kabayan, ito nga pong si Typhoon Francisco ay tuluyan na nga pong nakapasok ng ating bansa
at binigyan nga natin ng local name na Urduha. Ito nga pong si Bagyong Urduha ang ika-21st na bagyo for this year at ang ika-4 naman para sa buwan ng Oktubre. Mr. Kitlong, pag-iibayuin po ba ni Typhoon Urduha ang hanging amihan? Direkta ba tayo maapektuhan ng nasabing bagyo? Well, masyado pong malayo ang bagyo pong si Urduha kaya hindi po ito makakapekto sa ating bansa. Subalit mapapalakas naman niya itong amihan o yung northeast monsoon. Kaya nagdagdag po tayo ng gale warning. Ibig sabihin po niyan, yung pong gale warning natin umabot na po sa silangang bahagi ng Katimugang Luzon. Mula po sa Northern Luzon, ganoon din po sa silangang bahagi ng Gitna at Katimugang Luzon, mayroon na po tayong gale warning. Alright, inaabisuan po natin lahat ng mga kabayan nating mangingisda na huwag na lamang po muna tayong pumalaot. Dahil ayon nga po kay Pag-asa Weather Forecaster Hiner Kitlong ay nakataas nga po sa ngayon ang gale warning. At Mr. Kitlong, kailan nga po ba natin maaasahan ng pag-alis ni Typhoon Urduha sa ating PAR? Kung hindi po magbabago yung bilis at galaw ng bagyong si Urduha na north-northwest at 13 kph, ito po ay inaasahan na bukas din po ng hapon o kaya ay gabi ay makakalabas na rin po ng Philippine Area of Responsibility patungo po ito ng Japan. Alright, mga kababayan, asahan nga po natin na bukas ng hapon o gabi ay tuluyan na nga po makalalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Typhoon Urduha provided na mapanatili nito ang kanyang lakas at bilis. At Mr. Kitlong, ayon sa mga forecasting tools ng Pag-asa, merong low pressure air sa labas ng PAR na hinigop na nito ni Typhoon Urduha at meron ding isang tropical storm na nagbabadyang dumating sa ating bansa. Papasok po ba ng ating PAR itong nabanggit na tropical depression pagkatapos po nito ni Typhoon Urduha? Well, kung pagbabasihan po natin yung mga forecasting tools, ganoon din po yung lahat ng mga agency na tinitingnan natin, wala pong nagpapakita na ito ay papasok sa ating bansa. Kung sakali man, ang pinakamalapit na lamang po ito ay sa borderline ng Philippine Area of Responsibility ang kanyang dadaanan. Kumbaga parang susunod lamang po sa dinaanan ng bagyong si Urduha o kaya ay bagyong si Tino. Alright, great news po yan. Ito recently mga kababayan, yung mga pumapasok na bagyo sa ating bansa ay dumadaan lamang po sa ating PAR line. So if ever na pumasok po itong tropical storm na ating binabantayan sa labas ng ating PAR, inaasahan na dadaan lamang po ito. Diyan nga po yan sa border o sa tipong border, yan dyan po sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman po Mr. Kitlong, maibang usapan naman dahil umiiral po ngayon ng amihan at nasa malamig na po tayong panahon, mahalagang malaman po ba ano nga ba yung mga pinakamababang temperaturang naitala natin sa kasaysayan ng bansa at saan at kailan po natin naitala ang mga ito? Well, ang pinakamababa pong temperatura na naitala natin sa ating bansa ay nangyari po ito sa Baguio at ito po ay noong January 18, 1961. Nakapagtala po tayo ng 6.3 degrees Celsius. As of now, hindi pa rin po ito na-break o hindi po tayo nakakuha ng pinakamababang temperatura maliban dito. Samantalang dito naman po sa Metro Manila, dito po sa Science Garden sa may Quezon City, nakapagtala din po tayo noong February 4, 1987. Ganun din po noong December 13, 1988, nakapagtala po tayo ng 15.1 degrees Celsius. Ito na po ang pinakamababa na naitala po dito po sa Metro Manila. Samantalang dito naman po sa Tugigaraw, nakapagtala po din po tayo rito ng 12.2 degrees Celsius at nangyari po ito noong January 10, 1949. Ayan nga po mga kababayan, yan nga po yung mga naitala nating pinakamababang temperatura sa kasaysayan ng bansa. Naku, pakaantabayanan po natin, nagsisimula pa lang po ang amihan. So asahan po natin sa mga susunod na buwan, posibleng maging ganyan din po kababa ang mararanasan nating mga temperatura. At ito naman Mr. Kitlong, para magsilbing gabay sa ating mga kababayan ngayong Tuesday, ano po ba ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa? Ano po bang magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito? Well, para naman po sa magiging taya ng panahon, ang Mindanao ay magkakaroon po yan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantalang dito naman po sa Metro Manila, ganoon din po sa region ng Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, ganoon din ang Bicol region. Ito naman po ay maapektuhan ng northeast monsoon o yung tinatawag nating amihan. Kahit magkakaroon lamang po ito ng bahagyang maulap na may pulo-pulong mahinang pag-ulan. Yung nalalabing bahagi naman po ng Luzon at Kabisayaan, magkakaroon din po ito ng bahagyang maulap, subalit may mga pulo-pulong pagkulog, pagkidlat na maaaring mangyari. Alright, maraming salamat Mr. Kitlong sa inyong ibinahaging information tungkol sa lagay ng ating panahon. Last few reminders po para sa ating mga kabayan dyan po sa Visayas at Mindanao na makararanas ng maulang panahon ngayong araw na ito. Yes, maraming salamat Harry. Mga kababayan, dito po sa Kabisayan kung saan napinsala po ng lindol, mga kababayan, bagamat medyo sisikat po ang araw at medyo mainit po ang temperatura na inyong mararanasan,
meron naman po tayo, baka magkaroon po ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog at mas mainam po na maging handa po tayo. Ganon din po sa mga kabayan nating nakatira dito po sa may Northern Luzon, ganon din po sa Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon. Meron po tayong gill warning dyan. May kalakasan pang pag-alon ng karagatan sa lugar na yan, masyado pong mapanganib lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Alright, maraming salamat Mr. Kitlong at mga kababayan, yan nga po ang lagay ng ating panahon para sa araw ng Martes at nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster, Hener Kitlong. Ngayon naman po silipin na po natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise ay 5:49 a.m., lulubog naman si Haring Araw sa ganap na 5:32 p.m. Ang ating moonrise ay 7:19 p.m., ang moonset naman ay 8:24 a.m. at may illumination nga po yan na 96% at makikita nga po natin ang last quarter moon sa darating na October 27. Para naman sa usaping astronomiya, ngayong linggo, ang peak ng Orionids meteor shower. Ang mga Orionids ay mabibilis na uri ng meteors na may taglay ding mga fireball o bolang apoy. Ayon sa Astronomical Diary ng Pag-asa, tinatayang nasa 15 meteors ang makikita natin sa loob ng isang oras mula sa nasabing meteor shower provided na maganda ang kondisyon ng ating mga kalangitan. Ngayon naman silipin natin anong oras nga ba itong high tide at low tide natin. No, mga kabayan, ito nga po yung tidal predictions natin sa atin ng NAMRIA. Ang high tide nga po natin, 1:10 p.m. itaas po yan na 0.41 meter, habang ang low tide naman po natin ay 6:44 a.m. itaas po yan na negative 0.06 meter. At mga kabayan, nakinig ka ba sa ating kanina interview kay Mr. Kitlong? Dapat pinakinggan mo ng maigi yan dahil dyan po natin kukunin ang question of the day para sa Panahon TV Tag-Ulan promo. Abangan po yan, huwag aalis at magbabalik po ang Panahon TV.